Ganun yun, boss. 'Di ba? O ngayon, sabi ko nga sa inyo, no? Kahit anong panguuto, eh hindi nila mauuto ang sambayan ng Pilipino. Bakit ko nasabi yan, mga bossing? O eto si Jimmy Bondok, may ineebas. Ano? Merong ineebas si Jimmy Bondok. Ako ho, totoo, sasabihin ko sa inyo ng katotohanan. Idol ko po tong si Attorney Jimmy Bondok pagdating po sa pagkanta. Yeah. Yan. Pagdating po sa pagkanta, yung Let Me Be the One niya, lagi ko hong pinapatugtog, lagi ko hong kinakanta yun, mga boss. Hindi, mamatay man ako. Idol ko po talaga si Jimmy Bondok, mga kababayan. Pero pag ang pinag-usapan na po ay pagka-senador, na masasabi ko po hindi pa huhinog, no? Tapos, yung kanilang mga sinasabi o yung nakikita at naririnig nating mga plataforma nila doon sa PDP at puro ang focus ay kay Bongbong Marcos na ating Pangulo ngayon. Sabi ko, hindi ganito ang isang magsesenador. No? Ang isang magsesenador, may plataforma de gobyerno. At sa panahon ng kampanyahan, yung plataforma de gobyerno niya ang kanyang ipapaliwanag. Di ho ba? Yung plataforma de gobyerno niya ang kanyang ipapaliwanag. Eh hindi ho sa kanila. Panay ho paninira lang eh. O, nasabihan, actually wala namang pinangalanan si Pangulong Bongbong Marcos about doon sa pinabili na suka. Umaray agad sila. Di ho ba mga sensitibo? Oh, kahit po kami ganito, mukhang pinabili ng suka. Oh. Ang suka, eh, ano daw, kalaban, may nagsabi pa nun, ang suka ay kalaban ng, ano sinabi ba nila nun? Tanso, sabing ganun. Ewan ko kung kailan pa nauso yun, na suka, naging kalaban ng tanso. No? Maipilit na lang ho yun. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Attorney Jimmy Bondok, kahit antay sa kanya, no? Jimmy Bondok sa vloggers. Uy, sorry, ako, kasama po ba ako doon? I stand with you. Tatayo ako para sa inyo. Ito po, naipahayag ho ito ni Jimmy Bondok, mga bossing, nun pong yung mga nag-iiyakan po ng mga vloggers doon sa Congress, no? Dahil po merong mga sumigaw na tayo din po, Mr. Chair, nagwa-water cannon. Yun po ay usapin, no, ng West Philippine Sea. At sa hinaba-haba ng usapan, no, about sa West Philippine Sea, ni isang beses wala po akong narinig na totoong balita na tayo ay gumante ng water cannon sa China. Wala man pong sinabi si Lopez na ang Pilipinas ay nagwa-water cannon, no? O specific na Pilipinas, winater cannon yung China. Pero pagka po West Philippine Sea lang ang pinag-uusapan, ibig sabihin dalawang bansa lang po yun. Pag sinabi mong tayo din po nagwa-water cannon, ibig sabihin ang bansang Pilipinas ay binobomba ng tubig ang China. Yun ho yun. Ipit ho siya nun. Mga kababayan, nung pinagpapaliwanag, anong sinasabi mo na water cannon, water cannon? Kailan tayo nag-water cannon o bumomba ng tubig sa China? Kung ano-ano na po ang pinaliwanag. Ngayon, may nabanggit pa siya doon. Mr. Chair, ang sinasabi ko po, ang water cannon ay isang facility. Sabi ko ngayon, actually ilang araw na din ho yan. May 2 araw na yata pagkagising natin ngayong umaga. O, diba? Ngayon ko lang nalaman na ang water cannon ay isang facility. No, may mga nagsorry 4 na beses, merong mga umiyak, o meron pang umamin, opo, Mr. Chair, tanga po ako. Peruin mo yun. Di ba? Ngayon, itong pahayag ni Jimmy Bondok, para po sa kanila yun. I stand with you. No? Kahit pa, kaya lang siningit niya yung kahit pa yung mga antay sa akin o ayaw sa kanila.
Unahin ko po ulitin ko po mga kababayan, no? Ang ayaw ko lang po kay Jimmy Bondok yung pagtakbo niya sa pagkasenador. Pero yung pong talent niya, naku, hinahangaan ko po talaga yan. Magkaiba po iyon, mga bossing. No? Ngayon, dahil nga po, mukhang kawawa no? Yung mga vlogger nila, na yung kanilang mga pinagpo-post, biruin mo, umuulan ng daw. No? Sino po ang source mo? Sabi po daw, kaya ko po ginamit yung daw. Biruin nyo po. Di ba? Tsaka si yung isa, yung isang pinapatawag, hindi pumunta, yung ano naman sinasabi nun, we heard, no? They heard daw po na 150 million yung natatanggap ng mga kongresista na bagbag daw po yung pera. Iniaabot, no? Para po doon sa mga pumirma nung impeachment kay Inday Sara Duterte. Ganun yung pagkakadiscuss nila. Yun po yung tinitindigan at tinatayuan ni Jimmy Bondok. Ako ho, no, bilang isang vlogger na sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos, di bali na po sir, no? Okay lang po, miski hindi nyo na ako tindigan. No, okay na, naniniwala na kami na yung mga ganong vlogger na lang po ang tinitindigan ninyo. Ayaw namin makitindig dun no? Kami, kagaya niyan, yung mga contents namin, galing na po o balita na po ng mga mainstream o balita na po ng mga pahayagan na matagal na sa industriya at naniniwala ako na talagang pinag-aralan nila yung pagpapahayag. Kaya naman po ako, mga kababayan, dito reaction lang o komento lang ang masasabi natin. No, hindi tayo umaabot sa punto na sabi daw po nito, di ba? Tayo din po nagwa-water cannon. Hindi tayo umaabot sa kwento-kwentuhan lang. Di ba? Kasi masama nga yan at bawal yan. Huwag nating pakainin ng mga fake news o maling mga impormasyon yung ating mga kababayan. Kaya po ako, okay na po ako, Attorney Jimmy Bondok, no? Pero pag ikaw nagka-concert, asahan mo, nandoon pa din ako. Kung ikaw ay kakanta pa din. Pero yung sa pagkasenador, pasensya na po. Hindi po ako kaisa sa susuporta po sa inyo. Pasensya na po talaga. Ako, mga kababayan, paulit-ulit kong sinasabi na hindi ko to 12-0 yung alyansa. No, meron lang po tayo iboboto siguro mga 3 hanggang 5, mga bossing. Sama si Mark Gamboa, hindi po alyansa. Sama po yung Heidi Mendoza na sinusuportahan po ng mga kakamping. Pero ang sigurado ko po, doon sa PDP, wala ni isa po akong iboboto sa mga yan. Wala ni isa po akong iboboto sa linya ng PDP. Bakit ho, mga kababayan? Dahil ang nakikita ko na tanging plataforma nila o tanging dahilan kung bakit po tumatakbo bilang senador ay para po ipagtanggol yung mga Duterte. Yun lang po ang nakikita ko sa kanila. Mga kababayan, Mark, si Kuya Will, sama ba sa listahan mo? Sabi niya, hindi siya PDP. Hindi din po. No? Dahil si Kuya Will, walang malinaw na plano, no, doon sa kanyang kandidatura. Ang isa pong tumatakbo, mga kababayan, naniniwala ako, kaya mo nakumbinsi ang sarili mo na tumakbo sa pagkasenador dahil naniniwala ako, mayroon kang batas na naiisip para makatulong sa mamamayang Pilipino o para makatulong umangat ang bansang Pilipinas. Pero kay Kuya Will po, wala po. No? Pagka nanalo na lang daw siya, sa kanya iisipin yun. So, X din po sa akin, mga kababayan. Ako, talagang aaralin ko kung sino po yung mga iboboto ko dahil na ano na rin ako na nadala na ako doon sa Uniteam. No? Kay Pangulong Bongbong Marcos, 100% nakasuporta ho ako diyan. Pero po doon sa mga kasama niya, hindi po. No? Parang Harry Roque lang din ho yan, mga kababayan.